tayo ngayon sa paraiso ng Duldul kung saan may mga kababayan natin na nagrarally dahil naaaray na sila sa presyo ng mga bilihin. Andito po tayo ngayon upang kunin ang kanilang mga pahayag. Si Angela ay may 3 mga anak. Pinagkakasya lamang nila ang sahod ng kanyang mister, ngunit hindi ito sapat dahil sa presyo ng mga bilihin ngayon. Tulong po namin ay pababain ang presyo ng mga bilihin ngayon sapagkat ito ay napakataas. Pinagkakasya lamang namin ang sahod ng aking mister, ngunit ito ay hindi sapat upang ipagtusto sa amin dahil may 3 po akong pinag-aaral na mga anak. Naisip ko baka hindi ko mapagtapos ang aking mga anak. Imbis magpahinga ngayong day off, sumali si Angela sa pagprotesta kasama ang ibang labor group para isagawa ang panawagan sa pamahalaan. Ibaba ang presyo! Ibaba ang presyo! Ayon sa mga nagkaisa, tila wala pa rin konkretong plano kung paano tutugunan ang pataas na presyo ng bilihin, mababang sahod at kahirapan. Ano ang gagawin natin? Sapat ba ang ayuda? Pwede bang i-review natin ang sweldo at ihabol yung hinahanap So, hindi na usapin ang bigyan natin ang 100 days kasi ang problema, kagutuman na hirapan na. Si spokesperson Aiden Kitco naman ng aming kinuna ng pahayag. 2 cabinet meeting pa lang kami ang usapin tungkol sa kung paano magkaroon sa karagdagang hanap buhay, paano tayo makakagayon ng mga additional na inventor upang makalikha ng hanap buhay, kung paano natin tutulungan ang mga maggagawa sa kabila ng umiiral na pandemya. Ayaw pangunahan ni spokesperson Aiden Kitco ang Pangulo sa Lunes, pero sinisigurado niya na economic recovery ang prioridad ng buong pamahalaan at kabilang sa pangmatagalang plano ang isang labor employment plan para makalikha ng mga trabahong makapagpaangat sa trabaho ng bawat manggagawa. Angel Zyla Abayon po, una sa balita.